Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Ang bawat misa ay pagpapasalamat, at sa hapong ito ang ating pagpapasalamat ay may katangi-tanging dahilan. Ang 75 taon ng ating pamayanang Kristiyano ay biyaya ng Diyos. Hindi ito gawa ng tao, hindi ito gawa ni numan, ito ay gawain ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Hindi tayo karapat-dapat, magpasalamat tayo at aminin na tayong lahat ay makasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw na paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Very good. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog
at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang langoyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pangpang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pangpang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig na ito. Lahat ng lugar na maaagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tapang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mumumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo'y may anigman, kahit nasa dagat ang bundok mabuwang. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga'y kaniyang halaga.
Nasa atin ang Diyos, makapangyarihan. Ang Diyos ni Jacob nating kanlungan. Anuman ang kaniyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hanga. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralatiko. Hinintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit, at siya'y nakita ni Jesus. Alam nito matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin na nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?"
Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili pong nakatayo ang lahat. Magsiupo na po ang lahat. Ang 75th birthday ng kahit sinong tao ay special. Ibig sabihin po, ang 75th anniversary ng ating parish ay special din. Kapag meron pong anniversary o birthday, nagbabalik tanaw tayo, pero meron din tayong pag-asa sa kinabukasan. Ngayon po, nagpapasalamat tayo kay Archbishop Michael O'Doherty sapagkat siyang naglakas loob na itayo ang parokya ng St. John the Baptist. Ano na ang pinagdaanan ng ating parokya sa loob ng 75 years? Marami tayong pinagdaanan at mahabang kwento kung isusulat natin ito. Pero natitiyak ko, katulad ng lahat ng samahan, ang parokya ng San Juan Bautista ay mayroong iba't ibang yugto na pinagdaanan. Ang una pong yugto ay pagbubuo. Pagbubuo. Pakiulit nga ninyo. Ibig sabihin nito, excited lahat ng tao. Ibig sabihin nito, mapagbigay lahat ng tao. Ibig sabihin nito, gusto ng lahat, matapos lahat ng project. Mahilig tayo sa picnic, mahilig tayo sa kainan, mahilig tayo sa pagsasaya, kasi meron tayong binubuo, excited tayong pare-pareho. Pero pagkatapos ng pagbubuo, napapagod din naman tayo kakakain. Napapagod na tayo kami meeting. At doon sa ilang meeting na dinaluhan natin, nagkasamaan tayo ng loob. Hindi pinansin ni Father, o kaya nagtampo doon sa presidente, o kaya ay nainggit doon sa isa, o nainis doon sa isa. Kaya ang susunod na yugto ng ating pagbubuo ay pagbubuno. Alam niyo ito? Pagbubunong braso. Ibig sabihin noon, may nagtatampo, may galit, may gumaganti, may natatalisod, pinagtatawanan, mayroong umaalis, at mula sa malayo, tinitingnan nila, habang minamalas yung samahan, sabi niya, buti nga. Yung pangalawang yugto ay pagbubuno. Ibig sabihin nito, may away, pero ayaw mag-away. Mayroong tampuhan, pero pag tinanong mo, hindi, okay lang. Mayroong hindi pagkakasundo, pero ayaw mo nang makasama sa picture. Mayroong hindi pagkakasundo, pero hindi ka na nagsisimba, pupunta ka na lang kay Apo Ana. Magpapalipas muna ako. Ito ay panahon ng pagbubuno. Panahon ng bagyo. Panahon ng lindol. Panahon ng samaan ng loob. Panahon ng awayan. Yung ibang awayan ay palihim. Pero sa panahon ng pagbubuno, ay makikita naman na, teka muna, pagod na ako sa tampo ko, walang pumapansin sa akin. Teka muna, naiiwanan na ako kasi katatampo ko, kaaaway ko, kagaganti ko, ay parang walang nangyayari.
Kaya ang pangatlo pong yugto ay pagtatayo. Pagtatayo. Ang una, pagbubuo. Pangalawa, pagbubuno. Ang pangatlo, pagtatayo. Ibig sabihin nito, mag-uusap na tayo. Teka muna, bakit ba tayo nagbubuno? Nakalimutan ko na kung bakit tayo nag-aaway. Tatayo tayo at titingnan natin ang nangyari, at kapag tinignan natin ang nangyari, sasabihin natin, iwasan na natin ito, gawin na natin ito. Ibig sabihin, gagawa na tayo ng batas, gagawa tayo ng tuntunin para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. At pag dumating na yung pagtatayo, ibig sabihin noon, meron pa rin tayong hindi pagkakasundo, pero hindi na yun dahilan para magkawatak-watak. Ibig sabihin noon, meron na tayong pagkakaiba-iba, pero kahit iba-iba tayo, pwede pa rin magsama-sama. Ibig sabihin ng pagtatayo, nandun pa rin yung ating pagkakaiba-iba ng opinyon. Subalit, meron na tayong gustong puntahan. We cannot see eye to eye, but we can work hand in hand for the good of the parish. Pangatlo yun. Yun na ba? Hindi po. Sapagkat ang pang-apat na dapat nating tandaan, pagkatapos ng pagtatayo ay paghahayo. Paghahayo, ibig sabihin, humayo kayo at magparami. Ibig sabihin, humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita. Ibig sabihin, huwag kayong magtigil dito sa simbahan. Pumunta kayo sa sitio, pumunta kayo sa barangay, pumunta kayo dun sa mga may tampo pa sa simbahan. Pumunta kayo dun sa mga Katoliko ngayon, Iglesia ni Cristo na. Pumunta kayo dun sa mga may galit sa simbahan. Paghahayo, ibig sabihin, ibabahagi natin ang ating pananampalataya, at sa paghahayo, sana tayo ay mamunga. Sana tayo ay mamunga at doon nakikita na natin yung bukas, yung bukal ng ating pananampalataya. Review tayo kung nakikinig pa kayo. Ano yung una? Mas malakas. Pangalawa? Pangatlo? Pangapat? Nasaan kayo? Hindi tayo pare-pareho. Baka yung nasa yugto ng pagbubuno, nasa labas ng simbahan, ayaw magsimba. Pero sa Diamond Jubilee ng ating parokya, kailangan nating hanapin yung hanggang ngayon ay nakikipagbuno pa rin. Sapagkat hindi magiging buo ang ating pananampalataya kapag pinabayaan natin yung may sama ng loob sa atin na manatiling may sama ng loob. Kung kayo ay mayroong maralim na hugot na dati ay masama ang loob at may tampo, pero ngayon ay handa na kayong tumayo, salamat sa Diyos. Pero hindi sapat na tayo itatayo. Kailangan humayo tayo at sa paghayo natin, mamunga ang ating pananampalataya. Sapagkat ang sukatan ng magandang parokya ay hindi lamang yung maraming nagsisimba. Ang sukatan ng magandang parokya ay hindi lamang yung maganda ang simbahan. Ang sukatan ng magandang parokya, ang lahat ay nagmamahalan. At dahil sa pagmamahalan, tinatahak natin ang landas ng kabanalan. Mayroon po akong itatanong sa iyo, mga tanda ng isang healthy parish. Healthy parish. Isang malusog, isang masigla na parokya. Ang una pong tanda na malusog, masiglang parokya ay mas marami ho kayong katikista kaysa sa lektor at lay minister. Kasi masikip lang ho yung altar Maluwag pa ho yung labas ng simbahan.
At ang sukatan ng tunay na parokya, mayroon tayong katikista nagtuturo, mayroon tayong katikista humuhubog, sapagkat ang lugar ng laikong katulad ninyo ay sa lipunan. Huwag niyo kaming gagayahin ni Father Mel na nandito sa simbahan. Kasi kapag ginaya niyo ang buhay ng pari, pupunta kayo sa impyerno. Hindi naman dahil pupunta sa impyerno si Father, kundi dahil may kabanalan ng pari na dapat niyang sundin, may kabanalan kayo na dapat niyang sundin. Ang pari nandito sa simbahan, ang laiko nasa lipunan para sa pagbabago ng mundo. Pangalawang tanda ng malusog, masiglang parokya ay nagdadasal kayo sa bahay. Lalo na ng rosaryo, sapagkat ang dasal sa bahay ang lakas ng tunay na parokya. Kung ayaw magdasal ng kapamilya, magdasal pa rin kayo kahit mag-isa. Pero dapat sa bawat bahay, may nagdadasal. Sapagkat kung walang nagdadasal sa bahay, at ang dasal puro lamang dito sa simbahan, mahina ang ating pananampalataya. Marami ba kayong katekista? Pangalawa, nagdadasal ba kayo sa bahay? Ang pangatlo na tanda ng masiglang parokya, may nagpari at may nagpapari. May nagpari sa loob ng 75 years at may seminarista ang parokya sapagkat ito ay tanda na buhay at masigla ang ating pananampalataya. Kasi kapag mayroon ng nagpapari, ibig sabihin na sa paghahayo na tayo, nasa pamumunga na tayo. Mayroon ba tayong nagpari? Mayroon ba tayong nagpapari? Mayroon ba tayong dasal sa bahay? Mayroon ba tayong maraming katikista? Mayroon ba tayong maraming tumutulong, kawang gawa, malasakit sa kapwa-tao? May panahon ng pagbubuo, may panahon din ng pagbubuno, at humingi tayo ng tawad sa ating kayabangan at pagiging makasarili. May panahon ng pagtatayo at magtiwala tayo sa Diyos. May panahon ng paghahayo at pamumunga. Sana ay masigasig nating tuparin ang atas ng Diyos. Amen. Ilahad natin sa Panginoong nagmamahal ang pangailangan ng simbahan at ang ating pamayanan. Sa bawat kahilingan ay ating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagpakumbaba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at api at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nauna na sa atin sa paglisan sa buhay na ito, naway makaisa ng Diyos sa Kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng 75 taon. Salamat, Panginoon, sa
mga bayani ng aming simbahan, mga masigasig na tagatulong ng aming pamayanan. Salamat sa alaala ng biyaya, salamat sa pangako ng patuloy na pagbabasbas. Tanggapin po ninyo ang aming dalangin, pasasalamat at pagpupuri, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating ginagawang paghahandog ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga kaloobong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkop sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kamanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ideeni sa aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Manalangin tayo katulad ni Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yaya mo kami sa lahat. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pagsisikap na magpakabuti at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng paghihilom, ng kapayapaan at pagkakaisa sa aming pamayanan at sa buong mundo, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Maghandog tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Lord Jesus Christ, Son of the living God, by the will of the Father and the work of the Holy Spirit, you that give life to the world. Free me by this your most holy body and blood from all my sins and from every evil. Keep me as faithful to your commandments, never let me be parted from you. Jesus, King of mercy, I trust you. Narito ang kordero ng Diyos, siyang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Pinagpala tayong inanyayahang makibahagi sa hapag ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Dadaling ka na to, di ba?
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng banal na pakikinabang, huwag mo ipahintulot na kami maparusahan ng iyong idinulot para sa aming kagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, isabuhay natin ang pananampalataya. Salamat sa Diyos.